Mga kaibigan, isa pong magandang gabi muli sa inyong lahat. At tayo po ay medyo ginabi na po dahil may pinuntahan po ang inyong Lola Inday. Isang bagay po na mahalaga na kailangan pong ayusin. Kaya kanina pagdating ko ng hapon, ng pahapon na, marami pong ingay sa paligid mula sa music at mga sigawan ng mga tao, ng mga nagbabasketball dyan sa basketball court. Napakalapit po sa amin kaya dinig na dinig po yung mga hiyawan ng mga nanonood at ng mga naglalaro ng basketball. Tapos idagdag pa yung mga paruot parito ng mga sasakyan. Kaya mga kaibigan, pasensya nyo na po ha kung inabot na naman po tayo ng gabi. Pero wala naman pong gabi sa Panginoon. Ang mahalaga po ay gagawin pa rin po natin yung mahalagang bagay, yung pinakamahalagang bagay din sa ating buhay. Ano po? At kamusta po sa inyong lahat? Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-Pilipinas, ang aking mga kababayan, ganoon din po sa lahat ng mga nasa iba't ibang panig ng daigdig. Kamusta po kayo riyan? Isa pong magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyong lahat. O magandang gabi kapag meron na pong kasabay ng aming oras dito sa Pilipinas. Ano po? Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, mga kaibigan ko, muli ko po kayong inaanyayahan na makisabay sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Gabayan nawa tayo ng ating Diyos at samahan tayo ng banal na Espiritu Santo sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Muli po nating buksan ang ating mga Biblia sa aklat pa rin po ni Nehemiah, chapter 11 na po tayo. Simulan ko na mga kaibigan ha. Ang title po nito, Ang mga namamayan sa Jerusalem. Ang mga pangunahing mamamayan ay doon tumira sa Jerusalem. Ang mga iba namay nagsapalaran upang sa bawat 10 pamilya ay kumuha ng isang titira sa banal na lungsod na iyon. Ang hindi nagkapalad na siyam ay doon naman nanirahan sa iba't ibang bayan ng Juda. Sino mang magpasyang tumira sa Jerusalem ay pinupuri ng lahat. Narito ang mga pangunahing mamamayang tumira sa Jerusalem. At ang mga Hudyong tumira sa iba't ibang bayan ng Juda, ang ibang mga Israelita, mga saserdote, Levita, mga tagapaglingkod sa templo at ang mga angka ng alipin ni Solomon ay sa iba't ibang bayan tumira sa kanyang sariling lupain. Narito ang tumira sa Jerusalem mula sa lipi ni Juda, si Ataya na anak ni Osyas at apo ni Zacarias. Kabilang sa kanyang mga ninuno, sina Amarias, si Fattias, Mahalil na pawang mula sa angka ni Faris na anak ni Juda, si Maasyas na anak ni Baruk at apo ni Kulhusi, Hazaya, Adaya, Juarib at Zacarias. Mula sa angka ni Sela, ang kabuuan ng matatapang na lalaki mula sa angka ni Faris ay 468. Ang tumira sa Jerusalem mula sa lipi ni Benjamin ay sina Salu o Salyo, anak ni Mesulam at apo ni Joed. Ang iba pang kasama sa angka niya ay sina Pedaya, Kulaya, Maasyas, Etiel, at Jesayas. Ang iba pang mula sa angka ni Salu ay sina Gabay at Salay. Lahat-lahat ay 928 sambahayan. Ang namahala sa kanila ay si Joel na anak ni Sikri. At ang pangalawa ay si Juda na anak ni Hasenoa. Sa mga saserdote naman ay kabilang si Jedaya, excuse po,
na anak ni Joarib, si Jakin at si Seraya na anak ni Helsias at apo ni Mesulam, kabilang din sa kanyang angkan si Sadok na anak ni Mariot at apo ni Ahitub na siyang namamahala sa templo. Ang kabuuan ng angkan niyang naglingkod sa templo ay 822. Kabilang din sina Adaya na anak ni Jeroham at apo ni Pelatias. Ang kasama sa angkan niya ay sina Amsi, Sakarias, Pasur at Malkiyas. Ang kabuuan ng puno ng kanyang angkan ay 242. Kasama rin sa tumira sa Jerusalem si Amasai na anak ni Asaril at apo ni Asai. Ang kasamang angkan niya ay sina Mesilimot at Immer. Ang kabuuan ng angkan nito na kanilang mga kapatid na pawang matatapang na mga kawal ay 128. Ang puno nila ay si Sabdiel na buhat sa isang kilalang angkan. Ito naman ang pangkat na tumira rin sa Jerusalem, si Simaya na anak ni Hasub at apo ni Asrikam. Kabilang sa kanyang angkan sina Hasabaya at Buni, sina Sabitay at Yosabad, mga tanyag na mga Levita na namamahala sa mga gawain sa labas ng templo. Kasama rin nila si Matanias na anak ni Mika at apo ni Sabdi. Mula sa angkan ni Asaf, siya ang tagapanguna sa kurong umaawit ng panalangin sa pagpapasalamat. Kasama rin niya si Bakbukayas na naging katulong niya at si Abda na anak ni Samua at apo ni Galal na mula sa angkan ni Gidoton. Ang kabuuan ng mga Levita sa banal na lungsod ay 224. Ang mga bantay na tumira sa Jerusalem na kinabibilangan ni Akub at Talmon kasama ang kanilang angkan ay 172 lahat. Ang iba pang mga Israelita, mga saserdote at Levita ay nakakalat sa lahat ng bayan ng Juda sa kani-kanilang mga lupang minana. Ang lahat namang mga tagapaglingkod sa templo sa ilalim ng pamamahala ni Ziha at Gispa ay doon naman tumira sa Ophel. Ang namahala sa mga Levitang nasa Jerusalem ay sina Uzi, anak ni Bani, at apo ni Hasabias. Kasama niya buhat sa kanyang angkan sina Matanias o Matanias at Mika mula sa sambahayan ni Asaf. Ang angkan nito ang namahala sa mga awitin sa loob ng bahay ni Yahweh. Ang mga mang-aawit ay may kanya-kanyang araw ng paglilingkod ayon sa mga tuntuning ipinag-uutos ng hari. Si Petahiyas na anak ni Mesisabel mula sa angkan ni Zera sa lipi ni Juda ang kinatawan ng bayang Israel sa pagdulog sa hari ng Persia. Mga bayang tinirahan ng ibang Israelita. Ang mga angkang mula sa lipi ni Juda ay doon nanirahan sa mga bayang malapit sa kanilang bukirin. Tumira sila sa Kiryat Arba, Dibon, at Jekabsil. Ang iba sa kanila doon tumira sa mga bayan ng Jesua, Mulada, Betpilit, Hasarsual, Bersiba, Siklag, Mikona, Enrimon, Zora, Jarmot, Sanoa, Adulam, Lakis, at Asika. Ano pat nakalata nila ang kalawakan ng kabukiran mula sa Bersiba. Sa timog hanggang Hinom, sa hilaga ng Jerusalem, ang mga angka namang mula sa lipi ni Benjamin ay doon nanirahan sa Giba, Mikmas,
Hai, Betel, Anatot, Nob, Ananias, Hazor, Rama, Gitaim, Hadid, Zeboim, Nibalat, Lod at Uno. At sa lambak ng mga panday may paulutong ng mga Levita na dating naninirahan sa lupain ng Juda na doon napasama sa lipi ni Benjamin. Nehemiah chapter 12. Ang mga saserdote at Levita. Ito ang talaan ng mga saserdote at mga Levitang nagbalik sa nakasama ni Zorobabel na anak ni Shealtiel at ng dakilang saserdote ni Jesua, sina Seraya, Jeremias, Isra, Amarias, Maluk, Hatus, Sikanias, Riho, Merimot, Ido, Genitoy, Abias, Miamin, Maadias, Belga, Simaya, Joarib, Jedaya, Salu, Amuk, Helsias at Jedaya. Sila ang mga puno ng mga saserdote at ng kanilang sambahayan ng panahon ni Yesua. Ang mga Levita ay sina Yesua, Binoy, Kadmiel, Seribias o Seribias, Juda at Matanias, Emno ng pasasalamat. Ito naman ang pangkat na bumuo ng kuro na umawit ng mga tugon. Sina Bakbukayas, Uno, at iba pang mga kasamang Levita. Naging anak ni Jesua si Joachim na ama ni Eliasib. Naging anak naman ni Eliasib si Joada na ama ni Jonathan na ama ni Jadua. Nang panahon ni Joachim, ito ang mga saserdoting puno ng mga angkan o puno ng mga angkan. Si Miraya sa angkan ni Seraya, si Hananias sa angkan ni Jeremias, si Mesulam sa angkan ni Isra, si Johanan sa angkan ni Amarias, si Jonathan sa angkan ni Milico, si Jose sa angkan ni Sibanias, si Adna sa angkan ni Harim, si Helkai sa angkan ni Mirayot, si Zacarias sa angkan ni Ido, si Mesulam sa angkan ni Genetun, si Sikri sa angkan ni Abias, si Piltai sa angkan ni Benyamin na taga Muadias, si Samwa sa angkan ni Vilga, si Jonathan sa angkan ni Simaya, si Matinay sa angkan ni Joarib, si Usi sa angkan ni Jedaya, si Kalay sa angkan ni Salay, si Eber sa angkan ni Amok, si Hisabias sa angkan ni Helsias, at si Natanael sa angkan ni Jedaya. Natala ang mga puno ng mga angkan ng mga Levita at mga saserdote ng panahon ng panunungkulan ng kataas-taasang saserdote na sina Eliasib, Joaida, Johanan at Jadua. Ang talaang ito'y natapos ng panahong hari si Dario ng Persia. Ang mga puno ng mga angkang Levita ay natala sa aklat ng kasaysayan hanggang sa panahon ni Johanan na apo ni Eliasib. Ang mga pinuno ng Levita ay hinati sa 5 pangkat na pinamumunuan ni Hasabias, Sarabias, Jesua, Bani at Kadmiel. 2 pangkat ang sagutang umaawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Ayon sa ipinag-uutos ni David na lingkod ng Diyos, ang namamahala naman sa mga bantay sa mga bodega na malapit sa pintuan ng templo ay ang mga sumusunod: Matanias, Bakbuk, Kuyas, Abadias, Mesulam, Talmon at Akob. Nooy panahon ng pamamahala ni Joachim, anak ni Jesua at apo ni Joasadab. Ang gobernador noon ay si Nehemias,
at ang saserdote ay si Esdras na dalubhasa sa kautusan. Itinalaga ang muog nang itatalaga na ang muog ng Jerusalem sa lahat ng dakoy. Ipinatawag ang mga Levita upang matipon sa Jerusalem. Upang ipagdiwang ito, nais ng mga namamahalang gawin ito ng buong kasayahan. May awitan na kasaliw ang tugtog ng pumpyang, alpa at lira. Ang mga awit na angka ng mga Levita ay dumating buhat sa palibot ng Jerusalem. Sa mga nayon ng ni Tofatitas, Bit-Gilgal at lupain ng Giba at Asmavet. Nilinis ng mga saserdote at Levita ang kanilang sarili ayon sa kautusan. Gayon din ang ginawa ng mga tao, nilinis na rin nila ang mga pintuan at mga pader ng muog. Isinama ko sa ibabaw ng muog ang lungsod, ang mga pinuno ng Juda. At nagtayo ako ng 2 pangkat ng mga maaawit na liligid sa lungsod upang magpasalamat. Ang isang pangkat ay lumakad na pakaliwa sa ibabaw ng muog patungo sa pintuang labasan ng dumi. Kasunod nito ang kalahati ng mga pinuno ng Juda sa pangunguna ni Hosea. Nasa likuran nila sina Asarias, Isra, Mesulam, Juda, Benjamin, Simaya at Jeremias. Ang mga saserdoting ito'y umiihip sa kanilang trompeta, habang sumusunod sina Zacarias, anak ni Jonathan, at apo ni Simaya, at ang iba pang mga angka ni Zacarias na sina Mutanias, Mikaya, Sakur at Asaph. Sumunod din ang mga kaanak niyang sina Simaya, Azarel, Milalai, Gilalai, Maawi, Natanael, Juda at Hinani na dala naman ang mga tugtugin ni David na lingkod ng Diyos. Si Esdras ang nangunguna sa unang pangkat. Pagdating nila sa pintuang patungo sa bukal, nagtuloy silang paakyat sa kuta ni David. Lumampas sila sa palasyo hanggang sa sumapit sila sa pintuang patungo sa tubig sa gawing silangan ng lungsod. Ang ikalawang pangkat na nagpapasalamat din ay lumakad namang pakanan sa ibabaw ng muog. Sumunod ako sa pangkat na ito at lumakad kaming kasama ang kalahati ng mga pinuno ng bayan. Lumampas kami sa tore ng mga pugon, papunta sa malapad na muog. Mula rooy, nagtuloy kami sa pintuan ni Ephraim, tuloy sa matandang pintuan, lampas sa pintuan ng isda, tuloy sa tore ni Hananel, lampas sa tore ng sandaan, tungo sa pinto ng mga tupa. Huminto kami sa may pinto ng mga tanod. Ang 2 pangkat ng mga aawit ay nagtagpo sa tapat ng templo, bukod sa mga pinunong kasama ko. Kasama ko rin ang mga saserdoting sina Eliakim, Maasiya, Benyamin, Mikaya, Eloinai, Zacarias at Hananias na pawang umiihip ng kanilang mga dalang trompeta. Naroon din si Maasiya, si Maya, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkiyas, Elam at Iser. Ang mga ito'y mga aawit na pinangunahan ni Israhiyas. Nang araw na iyon, naghahain sila ng maraming handog at nagsayang mabuti dahil sa kabutihang dulot sa kanila ng Diyos. Pati mga babae at mga bata ay nagsaya rin, anupat ang ingay nila'y malayo ang inabot. Tinugunang pangailangan ng saserdote at Levita. Nang araw ring iyon, naglagay sila ng mga lalaking namamahala ng mga bodegang paglalagyan ng mga kaloob, mga unang bunga, at ikapo ayon sa hinihingi ng kautusan. Sila ang kukuha sa mga bukirin ng mga bayan ng mga kaloob para sa mga saserdote at mga Levita, sapagkat sila ang inihanda
sa paglilingkod sa gawaing ito, tinupad nila ang utos ng Diyos tungkol sa paglilinis. Gumanap din ang kanilang tungkulin ang mga maaawit at mga bantay ayon sa iniutos ni David. At ng anak nitong si Solomon, mula pa ng panahon ni David at ni Asaph, nitong nalingkod niya, ang mga maaawit ang namamahala sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Sa panahon naman ni Zorobabel at ni Nehemias, ibinigay ng buong Israel ang kanilang mga kaloob araw-araw para sa pangailangan ng mga maaawit at mga bantay. Ibinigay nila ang bahagi para sa mga Levita at ito naman ang nagbibigay para sa mga saserdote. Nehemiah Chapter 13. Bagong pamamalakad ni Nehemiah. Nang araw na binabasa sa madla ang aklat ni Moises, natuklasan nila roon na mahigpit na ipinagbabawal sa mga Moabita at Amonita ang makihalo sa mga Israelita. Ipinagbawal ito sapagkat hindi sila binigyan ng pagkait inumin nang sila'y magdaan sa lugar ng mga ito, buhat sa Ehipto. Sa halip, inupahan pa nila si Balaam upang sumpain ang Israel, bagaman ang sumpang iyon ay naging pagpapala ng Diyos. Nang ito'y marinig ng mga tao, pinaalis nila ang mga tunay na Israelita. Nooy si Eliasib ang saserdoteng namamahala ng mga bodega. Sa templo at si Tobias ay napakabuti ang samahan, palibhas ay matagal na silang magkaibigan. Kaya pinaglaan itong huli ng sariling malaking silid sa templo. Ang silid na iyo'y taguan ng mga butil na handog, kamanyang mga kagamitan sa templo. Ikapong trigo, bagong alak at langis na iniuukol sa mga Levita. Mga aawit at mga bantay, ito rin ang dakong pinaglalagyan ng mga kaloob para sa mga saserdote. Wala ako noon sa Jerusalem sapagkat nang si Artaherjes, hari ng Babylonia, ay nasa 32 taong paghahari, nagpunta ako roon upang mag-ulat sa kanya. Ngunit nagluwat at ako'y pinahintulutang magbalik sa Jerusalem. Noong ko na lamang binigyan pala ni Eliasib si Tobias ng lugar sa loob ng templo. Hindi ko ito nagustuhan, kaya't sa galit ko'y itinapon ko ang lahat ng kagamitan ni Tobias. Iniutos ko pagkatapos na linisin ang silid at ibalik na muli roon ang mga kagamitan sa templo, pati ang handog na butil at kamanyang. Nalaman ko rin na ang mga Levita at ang mga mang-aawit na dapat maglingkod sa templo ay umuwi na sa kanilang mga bukirin, sapagkat hindi sila tumatanggap ng bahaging nauukol sa kanila. Nagalit ako sa mga namahala at sinabi ko, bakit pinabayaan ninyo ang bahay ng Diyos? Kaya't ipinatawag ko ang lahat at ibinalik sa kanilang tungkulin. Ang buong Juda ay nagdala ng kanilang ikapo ng mga inani, alak at langis at tinipon sa budiga. Ang pinapamahala ko ay sina Selemias na saserdote, Sadok na eskriba, at si Pedaya na isang Levita. Pinatulong ko sa kanila si Hanan, anak ni Zakor at apo ni Matanias. Palibhas ay taong mapagtitiwalaan, sila ang pinagtiwalaan kong mamalagi sa pangangailangan ng mga kapatid. Marapatin po ninyo, Diyos ko, ang paglilingkod kong ito sa templo at ang pananambahan doon. Noon ko rin nakita na ang mga lalaki sa Juda ay nagpipisa ng ubas sa araw ng pamamahinga at nagtitipo ng mga inani. Ikinakarga nila sa mga asno ang alak, ubas, igos at lahat ng uri ng kargada at dinadala sa Jerusalem sa araw ng pamamahinga. Tinutulan kong mabuti ang pagbibili ng pagkain sa araw na ito. Ang mga taga-Tiro na nasa lungsod ay nagdadala naman ng isda
at lahat ng uri ng paninda, at sa araw din ng pamamahinga nila, ipinagbibili sa mga taga-Juda na nasa Jerusalem. Dahil dito, nagalit ako sa mga namumuno sa Juda. Sinabi ko, ano bang kasama at paglapastangan itong ginagawa ninyo sa araw ng pamamahinga? Hindi ba ito rin ang ginawa ng inyong mga ninuno? Kaya tayo't ang lungsod na ito'y pinarusahan ng Diyos. Lalo ninyong galitin ang Diyos sa ginagawa ninyong paglapastangan sa araw ng pamamahinga. At iniutos ko mula noon sa pagsapit ng araw ng pamamahinga, ang mga pintuan ng lungsod ay sarahan bago lumubog ang araw at huwag bubuksan hanggang hindi nakakaraan ang araw na iyon. Pinabantayan ko sa aking mga tauhan ang mga pintuan upang matiyak na walang anumang panindang may papasok sa araw ng pamamahinga. Di miminsat makakalawang ang mga ngalakal sa Jerusalem ay sa labas ng muog natutulog. Binabalaan ko sila na kapag umulit pa'y parurusahan ko na sila. Mula nooy hindi na sila nagbalik sa araw ng pamamahinga. Iniutos ko sa mga Levita na dapat silang maglinis at magbantay sa mga pinto upang maingatang banal ang araw ng pamamahinga. Marapatin po ninyo, O Diyos, ang ginawa kong ito at sa dakila ninyong pag-ibig, ingatan ako. Nalaman ko rin noon na maraming mga Hudyo ang nag-aasawa sa mga babaeng Asdodita, Amonita at Moabita. Kaya kalahati ng kanilang mga anak ang nagsasalita ng wikang dayuhan. Nakipagtalo ako sa kanila at sa galit ko'y sinabunutan ko sila. Pinapanumpa ko sila sa ngalan ng Diyos na ang kanilang mga anak na lalaki at babae di mag-aasawa sa mga dayuhan. Hindi ba yan ang sanhi ng pagkakasala ni Solomon? Wika ako sa kanila, walang sino mang hari saan mang bansang tulad niya. Mahal siya ng Diyos at ginawang hari sa buong Israel, gayunman. Nagkasala siya dahil sa mga babaeng dayuhan. Susundin ba namin ang iyong ginawa upang magkasala at sisirain pati pananalig sa Diyos sa pag-aasawa ng mga dayuhan? Dahil sa pagkapag-asawa sa anak ni Sanballat na Horonita ng isa sa mga anak na lalaki ni Joada, pinalayas ko siya bagaman anak ng punong saserdoteng si Eliasim. Huwag po ninyong kalilimutan, O Diyos, ang kahiyang ginawa nila sa paglapastangan sa tungkuling pagkasaserdote at ang tipan ng mga saserdote at mga Levita. Inalis ko sa kanila ang lahat ng pakikitungo sa mga dayuhan at muli kong ipinagtapat sa mga Levita at mga saserdote ang kanilang tungkulin. Isinaayos ko na rin ang pagdadala ng mga kahoy na panggatong sa mga panghandog. Gayon din ang mga unang bunga ng mga halaman sa panapanahon. Sa lahat ng mabuting ginawa ko, alalahanin niyo ako, O Diyos, at ako'y pagpalain. Ayan mga kaibigan, natapos na po ang Nehemia at ngayon po ay nasa Esther po ang kasunod. Salamat po sa Panginoon sa buhay ni Nehemia kasi siya po talaga ang nakita ko na isang leader na may katapatan. May katapatan na, may malasakit pa, may malasakit na, may pagpapahalaga pa at may pagmamahal sa kanyang mga kapwa o mga kababayang mga Israelita po. Si Nehemia po ay hindi lamang siya basta gumawa ng isang bagay kasi gusto niya. Bago po ginawa ni Nehemia ang lahat ng kanyang mga ginawa, siya po ay una munang nagpakumbaba sa Diyos.
Bilang isang leader ay nakitaan natin si Nehemiah ng tamang way ng paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa tao. Isang magandang halimbawa si Nehemiah sa buhay natin sa panahong ito. As a good leader. Isang mabuting tagapanguna. Hindi po magawa ni Nehemiah ang bagay na yun kung hindi po siya nagkaroon ng pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Hindi po makakamit ni Nehemiah ang kanyang pinangarap sa kanyang mga kababayan at sa Jerusalem kung hindi po niya naranasan ang tamang relasyon at tamang pananalig sa Diyos. Salamat sa Diyos sa dakila o kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Dahil kung wala sa puso ni Nehemiah ang tunay na pag-ibig ng Diyos, hindi niya gagawin yung bagay na yon na pagmamalasakitan lang niya ang kanyang mga kababayan, kundi totoo po yung kanyang pagmamalasakit. Totoo po yung kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga kababayan at totoo po yun sa kanyang puso. Yung pagsaayos ng templo ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, ang isang bagay po na nais nating gawin para sa Panginoon at para sa ating kapwa ay hindi po natin to basta-basta magagawa kung wala po yung unang hakbang na gagawin ng ating buhay, yung magpakumbaba sa Panginoon. At ipaayos ang ating buhay sa Diyos, ang ating puso, upang sa ganon, anuman po ang ating gagawin, ay sasamahan tayo ng ating Diyos at Kanyang igagawad yung katagumpayan sa lahat ng bagay na ating ginawa, kasama na po ng ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, sa panahon po ito na talagang nalalapit na ang muling pagdating ng ating Panginoon, marahil ay tinitignan na po ng Diyos isa-isa ang puso natin bilang mga anak niya. Kung gaano po katotoo ang ating ginagawa sa harapan ng Panginoon, kung gaano po katotoo yung ating paglilingkod sa ating Diyos. At kung gaano katotoo ang ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya, salamat po sa Panginoon sa gabing ito sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos dahil napakadami po nating natututunan. Marami din po tayong nakikita at nalalaman sa bawat ginagawa ng mga lahi ng mga Israelita nung kapanahonan po nila. At salamat sa Panginoon dahil hanggang sa panahon ito ay patuloy na sinasamahan ng Diyos ang mga Israelita. Ganon din po ang buhay natin. Hindi man po natin kalahi o hindi man tayo tinatawag na Israelita dahil tayo mga Pilipino, pero kung paano po minahal ng Diyos, ginabayan, pinatnubayan si Nehemiah as a leader, as a good leader, ano po. Ganyan din po ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Kasi ang Diyos po ay hindi mapagtangi. Hindi po siya nagtatangi na okay, yung mga Israelita lang ang aking mamahalin. Hindi po kundi lahat ng tao ay minahal ng Panginoon. Kaya sana po maunawaan natin ang salita ng Diyos na ating binabasa. Nawa po ay tulungan tayo ng Diyos na maunawaan po natin ang salita ng Diyos upang makita po natin yung mensahe ng Diyos sa ating mga buhay. Kamusta kaya
ang ating pagiging leader sa ating tahanan, ang ating pagiging leader sa ating mga kagrupo, sa ating mga small group, ang pagiging leader sa ating bayan o sa ating mga barangay. Kamusta po kaya ang buhay natin sa harapan ng ating Panginoon? Mga kaibigan, mga kababayan ko, mga kapatid ko kay Kristo, hanggang dito na lang po muli ang ating Bible reading ngayong gabi. At sa araw po ng bukas, sisimulan po natin ang aklat ni Esther. Pang 86 days na po natin ngayon, mga kaibigan. Purihin po ang ating Panginoon. Pag tinitignan ko po yung kapal ng Biblia na atin ang nabasa, ako po ay masayang-masaya, mga kaibigan, kasi halos na malapit na po tayo sa aklat ng awit at sa aklat ni Job. At talaga pong dito po tayo tatagal sa aklat ng awit at ng kawikaan. Ano po? At kapag lumagpas tayo sa kawikaan, hanggang maubos po natin basahin ang Old Testament, magsisimula naman po tayo sa New Testament. At nakaka-excite po yun, mga kaibigan. Kaya nawa po ay hindi po kayo mapagod sa pagbabasa at pakikinig. Tandaan po natin palagi na ang paglago ng ating pananampalataya ay sa pamamagitan po ng pagbabasa at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Salamat po sa inyong mga suporta. Salamat po sa inyong pagmamahal. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.